Natin guys yung ginawa natin last time nung paano mag-factors. So actually madali lang naman. So basically guys, eto guys is trinomial, pareha sila puro trinomial. So paano natin hahanapin yung factored form na itong x squared plus 12x plus 2x minus 24. Nung factor na ito guys, kaya na ba ni Mendel? Ano ba factor niyan? 24 eh. Na magiging to yung middle. So basically kung nahihirapan, ganito siya ginagawa. So kung meron tayong x squared, lagyan natin dito, plus 2x minus 24, kunin mo lang yung last term. Ito yung last term natin, kunin natin. So negative 24 siya. So kapag negative, sabi nga natin, it's either positive times negative lang. So yung negative 24 natin, meron tayong negative tsaka positive dito. Pag kinag-add natin yung factors, dapat positive yung sign. Kasi positive to yung middle. So, ibig sabihin, mas malaki dapat yung number ng factor natin na positive. So, for example, meron tayong 1 and 24. So, di ba ang 1 times 24, that is 24. So, para maging positive yung sign, yung 24 dapat yung mas malaki kaysa sa negative 1. So, ito magiging positive 23. Pero hindi natin to kinahanap, guys. Hindi natin ito hinahanap kasi ang kailangan natin ito. So maghahanap pa ng other given. So na factors I mean. So pwede naman to sa 2. Kung nag-start ka sa 1, punta ka naman sa 2, then sa 3, sa 4, hanggang makapunta ka sa dapat ang sagot ay positive to dapat. So basically ito is 6 times 4, diba? Ang 6 times 4 is 24. So dapat yung positive natin yung 6. Then yung negative natin is 4. Para masabi natin na yung negative 4 plus 6 positive 2. So ito yung gagamitin natin na factored form ng ito natin na x squared plus 2x minus 24. So basically ito magiging x minus 4 tsaka x plus 6. Numerator yun na. Then buwan tayo sa denominator. So meron tayong denominator na x squared plus 12x plus 36. So ngayon guys, kunin mo lang yung last term, yung 36 which is positive. Kung positive 36 to, sabi natin dati, it's either dalawang positive or dalawang negative yung pwede mong gamitin na factor. Pero i-consider mo pa rin yung middle term, which is yung positive 12. So dahil positive tong yung middle term natin, ito yung gagamitin nating factor, yung dalawang plus. So basically, magkakaroon ka dapat diyang dalawang plus na pag pinag-add mo yung factors, magiging 12 dapat. Kasi 12 yung middle term. So mag-isip ka ng numbers na pag multiply mo 36, yung dalawang numbers na yun. Pero dapat 12 siya. So pwede ka mag-start sa 1. Kunyari 1 times 36, 2 times 18, 3 times 12, and so on and so forth. So basically, yung magiging 12 lang naman na factors na ito is 6, diba? Kasi 6 plus 6 is 12. Then, dahil pareha sila plus, hindi ito yung gagamitin natin. Kasi nasatisfy natin yung middle. So, basically, magiging x plus 6 tsaka x plus 6 to. Then, punta tayo sa kabila. So, meron tayong x squared minus 10x plus 24. So, copy lang natin yung x squared minus 10x plus 24. So, meron tayong last term na positive 24. So, it's either positive times positive or negative times negative. So, sabi natin, dahil negative yung middle, etong sign yung kailangan natin. So, ngayon, punta tayo ay, positive ba to? Tama. So, eto guys, kailangan natin na dalawang negative na ang sagot dapat is negative. So, mag-isip ka ng numbers. So, pwede siyang 4 at saka 6, sabi ni boy. Yan. So, tama. Kasi yung negative 4 times negative 6, magiging positive 24. Then, pag in-add natin tong dalawa, magiging negative 10. So, ibig sabihin, nakuha na kagad natin. Pero sabi ko nga guys, pwede ka mag-start sa 1, then 2, 3, 4, and so on and so forth. Gets? So, ibig sabihin, ito is magiging x minus 4, tsaka x minus 6. So, punta tayo sa denominator. So, meron tayong x squared minus 8x plus 16. So, etong 16 natin, yung last term, kukunin natin yan. So, positive 16 siya. So, kunin natin, pwede siyang dalawang positive.
or dalawang negative. So dahil yung middle term natin is negative, etong sign yung kailangan natin. So ngayon, punta tayo dito sa positive 16 natin. Gagawin natin silang dalawang negative. Na ang sagot dapat is negative 8. Kasi yung middle natin is negative 8. So ano yung kailangan natin? Na factors na pag inad natin is negative 8. So pwedeng 1 times 16, 2 times 8, ano pa? 4 times 4. So basically 4 times 4 to guys. Kasi negative 4 times negative 4 is positive 16. And pag inad natin itong dalawa, magiging negative 8. So ayun, doon na siya ginagawa. So basically magkakaroon tayo ng x minus 4 at x minus 4. So kapag yung factors guys, remember, magkaparehas, perfect square trinomial ibig sabihin yan. Kapag magkaiba naman, trinomial lang. Then kapag magkaiba yung sign, difference of two squares sila. Alam ko gets na yun. Ito ko na yung last time eh. So ngayon dahil multiplication to, titignan natin yung mga factors sa numerator, denominator natin na parehas para ma-eliminate natin. So dahil multiplication, direct multiplication lang yan. Pwede dito ka makahanap or dito sa kabila or dito naman, pwede rin. Basta denominator, numerator. So meron tayo ditong x plus 6, kunin natin to, pati itong sa baba. Then itong x minus 4, makikita natin to sa kabilang side. Pwede yun, kasi multiplication. So ito naman, meron tayong x minus 4 ulit sa taas. Tanggalin natin siya, tsaka itong x minus 4. So ito guys, hindi pwede makancel kasi magkaiba sila ng sign or ng operation. So ibig sabihin yung magiging final answer natin is x minus 6 over x plus 6. So bawal tayo cancel baka matira dyan negative over positive, mali yun So dahil binomial sila, ito na magiging final answer natin. So yung factoring guys ng trinomial, ganito yung ginagawa. Gets yan, pag multiply pa lang yan madali lang yun. Next proving trigo identities daw. Ano sabi niyan? Sir, pwede mag-request next topic, probability. Di mo mag-gets. Ala ka. Wait, tingnan ka. Meron na akong vids niyan Wait lang. Natin ko lang. Anong ko meron Tingnan sa playlist. Ano to? Hindi. Stats. Median mode. Isa lang. Wait lang guys. Parang meron. Ito may probability kasi isa lang. Compound events pala to. Meron pa akong probability. Saan ko ba ito nakalagay? Naku, meron ako nun Alam niyo akong ginawa nun dati. Grade 11 kaya nakalagay yun. Sa grade 11. Grade 11. Hey, thank you Sir AG. Badly ni Trigo. Trigo meron dito ito. Marami ito itong proving. Puro proving nga to actually. Tingnan mo. Puro proving yan. Puro proving. Ayun Title pa lang malakas na Galing talaga ng AI natin. Sir, di ba po may 4 na simple na trinomial? Ewan. Pero kung naghanap pa sa factoring guys, meron dito. Baka yung special products yung tinutukoy mo. Hindi ko lang sure kung ano yung tinutukoy mo. Pero yung sa probability, I think meron dito yung grade 11. Pagkakatanda ko, tinanggal ko na ba yung grade 11? Ito. Ay, grade 10 yata ang probability. Diba? Grade 7 ba yun? Grade 10 yata yun. Hindi ko alam. Ikaw mawalaan. Ikaw mawalaan. May trabaho, walang pera. Pwede ba yun? Talaga si Sir AG. Hindi ko mahanap, isa pa lang. Bali ito pala yung na-post. The probability. Pero pwede siguro natin gawin. Hindi, magaling kasi yung mga factoring po ay dapat po ay denominator to decimal. Ha? Ano daw?
Then may mga places tayo guys, pwede kayong pumunta doon na. Anong gusto na ito ni isa? Ano ba? Ano ba tayo? Kaso ulitin ko lang yung mga tinuro ko noon. Probability. Magka-probability ba? Mahirap yun eh. Mahirap. Pero ayun, try mo munang panoodin yan ano. Rare? Si Rere ba yun? Si Rere. Try mo munang panoorin. Pag hindi mo na hindi balik ka dito. Wala ako sa trip. Diba? Nandun nga, marami na dun. Walang tayo dito guys, dito muna tayo kasi binabalik nga natin sa basics eh, para makakasabay lahat. Ano naman tuloy yung ano ko, paid yung worksheet. Napon pa na naman. The same answer po ba if yung polynomials mo multiply each term instead of factoring? Ano daw? Oo. Ito, multiply mo, FOIL method, ganun ba yung gusto mong sabihin? Basta, kung ano nakakang factors, dapat, pag multiply mo tong dalawa, ito yung kakalabasan. Pag nasatisfy yan, ibig sabihin tama yung factors mo. Wala na naman yung play ano ko. Saan na yun? Wala na naman tuloy. Ano po na? Hello, nawala guys ang rational expression. Nakakaduling naman yung ano. Nakakaduling naman yung files. Sana ba nga tapos? Rational expressions. Okay, check. Factorings, check. So bali dito na tayo sa okay na tayo dito sa times, no? So punta tayo sa divide.